Eto ha, talagang viral na viral sa kahihiyan dito si BP Sara. Kasi kung matatandaan natin ng mga nakaraang taon, sinabi niya, I want a trial. Di ba? I want a bad blood bath. Oh, di ba? Nasagutin ko lahat yan. Wala akong ninanakaw. Pero ngayon, ay pabuksan yung bank account. Hindi nagpunta dyan sa hearing niya na yan. Ngayon, etong hindi pagpunta ni BP Sara, sabi ng maraming mga abogado, sinayang daw niya ang pagkakataon para sagutin yung mga ebidensya na ipinupukol sa kanya. Kasi nga, pag dumating na ng Senado yan, yun na talaga yung totoo. Diba? Ngayon, ang maganda lang kasi rito, yung SAL ni Sara at saka yung bank account, pinapasabihan na, pagdating yan sa Senado, nandoon na yan. Hindi na yung mga senador magpapatawag niyan kasi malay mo, hindi natin alam yung kaliskis ng mga senador, di ba? Mamaya hindi nila pakuha yung mga bank account na yan, pati SAL-N na yan. Kaya maganda itong ginagawa ng Kongreso na sumunod sila doon sa mismong sinabi ng Supreme Court na bigyan ng pagkakataon si Sara na sumagot kaso hindi naman sumagot. Ang dahilan ni Sara Duterte, talaga kine-question niya yung jurisdiction ng House Justice Committee. Kasi kanina nagkaroon ng press conference yung abogado niya na pinapatawag na rin, sinumpina na si Attorney Powa, no? Ang sinasabi nila, bakit kayo magsasagawa ng hearing? Kasi tineterm nila yun sa mini trial. Wala kayong karapatan dahil Senado yan. Pero tanungin mo sila, anong gusto nyong gawin sa House of Representatives o sa Justice Committee? Mag-desisyon na lang sila? Okay, impeach natin si Sara nang hindi nag-hearing? Yun ba ang gusto ninyo? Oo. Di ba mas kawalan ng due process Para yun? may technical na naman sila sa Supreme Court. Tatakbo na naman sila ng Supreme Court. Kasi ngayon nakikita ko wala silang makitang butas eh. Di ba? Na magpapa-technical na naman dito sa ginagawa ng House Justice Committee sa impeachment ni Sara kasi di ba? Slowly but surely talaga eh. By the book eh. Oo. Every time na magsisimula, sige, review natin ito yung rules. Nabasa na ba ni Marcoleta yung rules? Mukhang hindi pa. Ni Paulo, no? Ni Paulo Marcoleta. Mukhang hindi pa. Ako may ako dyan. Pero ito muna message ko kay Sara. Ano sabi mo, sir? I love you? Read my lips. yun lang ang ko ha. Makakayam kayo na kasi kanina pa ako gigil na gigil. Makikita niyo naman sa mga post. Ano message mo, Jo? Sige, ay, sabi niya. Hindi, message mo muna. Sige. So yan. Ito sa akin. Ito naman message ko sa iyo, BP Sara. Ayan, tinawa na. Sa totoo lang mga kabibiyan, mga kayayam, parang inoogag na tayo nito ni Bibi Sara, no? Parang inoogag na tayo nito at saka yung mga kanyang mga mga alipores diyan, no? Saka pagtatanggol sa kanya. No, bakit po hindi? Noong nakaraang impeachment 2025, ang sabi nila, ang contention nila kaya sila pumunta sa Supreme Court ay dahil hindi sila binibigyan ng due process. Correct. O karapatan para marinig. Okay? Nag-decide ang Supreme Court, no, pumanig sa kanila. No, pumanig sa kanila. No, dapat bigyan ng due process. Ang ginawa ng Justice Committee ngayon, 2026 impeachment, i-adjust yung kanilang rules. 'Di ba? Justice Committee rules. At sa Justice Committee rules nila, binibigyan na ng sobrang due process itong si VP Sara Duterte. As a matter of fact, 4 na araw po ang in-schedule, no? Para dinggin yung mga complaints at para masagot din nila properly. Okay? Ngayon, meron naman silang bagong pakana. Mga katarantadong pakana. Ang impeachment ang impeachment Justice Committee daw ay gumagawa ng mini trial at yun daw ay against the Constitution. Kaya posible ako na gagamitin nga nila yung issue na yan para magsampa ng petition sa Supreme Court questioning jurisdiction, due process, no, ng ginagawang Justice Committee hearings na to. Ngayon, mga kayayam, ka-BBM, natatandaan nyo yung aming podcast na karang linggo. Di ba predict na po namin na mangyayari to? Sinabi na po namin sa podcast yun na ganito ang strategy nila. From the very beginning. Kaya po talaga ang ginawa nila ay mag-file ng mga petition ad cotalam, no? Ine-explain ko po yan last week, no? Dahil ang talagang strategy nila from the very beginning is dalhin ito sa Supreme Court. Dahil pagdating sa Supreme Court, 13 po ang in-appoint ni Digong na justices
at ang chance nila na manalo at katigan ng Supreme Court ay napakataas. Dahil ina-avoid nga po nila na magkaroon talaga ng full trial na kung saan ang full trial na yan ay magpapakita ng napakadaming ebidensya tungkol sa pandarambong ng ating Vice President. Oo. Yun lang po yun. Pero tingnan nyo pag ito pa rin, kinatigan ng mga hukom dyan sa Korte Suprema, ay nako, magagalit na talaga taong bayan. Hindi nyo pwedeng ipagdamot ang katotohanan sa taong bayan dito sa impeachment ni BP Sara. Ano bang kinatatakot ni BP Sara? Bakit panay takbo sa Supreme Court kung tatakbo man ngayon, di ba? Karapatan ng taong bayan malaman ang katotohanan hinggil dito sa mga nawawalang pera na inuugnay kay BP Sara. Hindi pwedeng Supreme Court. Di ba? Kaya nga nagkahiring-hiring ngayon kasi nga sinusunod lang ng Justice Committee yung sinabi ng Supreme Court Correct ka dyan. May isa pang ground. Ang sinasabi kasi sinasabi ni Sara Duterte, wala naman sa rules na dapat personally umattend siya sa hearing ng House Justice Committee. Maganda yung citation dyan ni Chair Jervy Luistro, no? At sinasite niya dito yung dating Associate Justice ng Korte Suprema, si Justice Tiham, no? Sabi niya, and I quote, no, failure to participate in the hearings before the Committee on Justice is tantamount to a culpable violation of the Constitution. Dating justice na ng Korte Suprema ang nagsasabi. Dapat bigyan nyo ng opportunity na makapagsalita yan at makapagpaliwanag, which is yun ang sinusunod ng House Justice Committee. Ang problema lang, bastos lang talaga itong si Sara Duterte, walang paggalang sa kahit anong institusyon kasi Diyos ang tingin niya sa sarili. Diyos. Ayaw pumunta dun sa hearing. Ayaw niyang umattend. Bobo naman Samantala, sa yan ang English. nareklamo nila noon. Di ba? Yan ang kasi ang problema rito kay BP Sara. Kaya hindi talaga to pwede maging presidente kasi tingin niya sa sarili niya, Diyos, na mahina mag-English. Walang nire-respetong tao, Oo. walang nire-respetong institusyon. At palagay ko, no, yung ganyang ugali ng ating Vice Presidente, no, ay hindi ugaling Pilipino. Correct. Baka sakali ugaling Xi Jinping yan o hindi natin alam, di ba? Pinamihasa kasi nila sa Davao Feeling ko for the longest time, yung pamilya Duterte, ganyan ang style Kami ang masusunod, walang question. Ay, ganun talaga. Ilang taon sila sa Davao. Sino ba question sa kanila sa Davao? Wala. Okay, kaya akala nila itong buong Pilipinas ay Davao. Hindi, maraming mas matatalinong Pilipino sa buong Pilipinas kaysa sa Davao. Diba? Kaya hindi talaga pwede maging presidente yan si BP Sara kasi unang-una, mahina mag-English. So, hihintay tayo, April Oo. 14, ang next hearing. Yes. Sabi naman ni Kong Jervy Luistro, anytime pwede namang sumulpot. Sumulpot yan si Sara Duterte, pero I don't think susulpot yan kasi Hindi pagbali yan. susulpot. Okay. Pagbali yan sa mga Oo. previous statements niya. So, dito tayo sa pangatlong natin, topic Si PBBM pala ay nagpunta ng Maribeles, Bataan. Para isang araw. Oo. At saka si FL Lisa ay nag-donate ng prefabricated classroom. Okay. Totoo ba yan? Ibig mo sabihin pera nila? Donasyon. Donasyon yan. May Hindi partner ito- company, may company Hindi ito pera ng gobyerno na naman Correct. na sinasabi nyo. Baka sabihin, ginamit na naman First Lady. Hindi Naganap si First Lady Lisa Marcos nang magdo-donate para dito sa classroom ng mga kababayan nating estudyante diyan sa Bataan. Yung donasyon na prefabricated classroom, ang pangunahing highlight ng pagbisita, ang bisita ay ang pag-inspeksyon sa mga bagong prefabricated modular classroom sa Maribeles, Bataan High School. Alam mo, itong prefabricated, ito na yung uso ngayon Yan yung nasa TV, napapanood ito ninyo. yung- Maganda. Ito na yung, gaya nakikita ba nila yung video? Ang hinaharap namin dito is yung kakulangan po ng silid-aralan. And isa na po dito ang nakaka-experience is yung mga TBL po. Lalo na po na sila po yung mas marami. Malaking tulong po ito sa amin na ng mga senior high, lalo na po na magkakaroon na po ng grade 12 dito. Lubos po kaming nagpapasalamat sa bagong silid-aralan na binigay sa amin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ng DepEd. At ito po yung parang sumisimbolo sa bagong pag-asa namin at magandang kinabukasan. Kaya po lubos po kami nagpapasalamat sa kanila. Masaya po kasi po malilesen po yung pag-aalala namin kasi po kami po ay incoming grade 12 na rin po. So, paano naman po yung magiging grade 11 po yung magiging kasunod namin? So, yung pagpatayo po ng bagong building ay napakalaking tulong po sa aming mga BBM po.
Kitang-kita po namin kung paano siya itinayo and napaka-short lang po ng time kung paano po nila itinayo to. Pero yung outcome po ay napakaganda naman. Yun, maraming salamat po kasi po napili niyo po ang Mariveles National High School Cabcaben Annex Alas Asin bilang beneficiaries po ng project na ito. Ang Zepto LMS po ay natutulungan ng mga estudyante in 4 aspects. First is accessibility. Second, flexibility. Third, it gives real-time result. And pang-apat, it is engaging. Accessibility, in the term na kahit nasaan yung bata, pwede nilang i-access yung Zepto. Second, for flexibility, anytime, anywhere, pwede nilang sagutan. So, in cases of ADM or alternative delivery module or system, pwede gamitin itong Zepto. Then third is real-time result. After na mag-take sila ng exam, makikita nila kaagad kung ano yung result ng kanilang exams. Oh, yan ha. Napakaganda. Ito palang classroom na to ha. Itinayo lang sa loob ng 14 days. 4 to 14 days Oh, na. at ang matutulungan nitong mga estudyante ay 1,031 na estudyante dyan sa Mariveles National High School. Yan, gaya ng ginagawa, nakikita nyo. Semento na yan, na buo-buo na pinagpatong-patong lang, tapos pininish. Salpak-salpak. O, Yung tinatawag pininish. na prefabricated. Oo. Oo. Yan yung, tapos i-finish na lang, o kaya maganda yung itsura labas-loob. Alam Pero nyo, hindi na yan yung hollow blocks na mano-mano matagal gawin ha. Papatuyuin pa yan, tuyo na, isasalpak na lang yan, patong-patong. Alam niyo sa problema natin, yung backlog natin sa classrooms, eto game changer to. Correct. No? Ang mag-hinder na lang dito kung gaano kabilis gawin yung mga prefabricated materials, di ba? Pero kung mabilis gawin yung prefabricated materials, mas mabilis din tayo makakapagtayo ng classrooms nationwide. Kasi ano sir, magkano ilang backlog natin? 165,000. Oo. Eh kung ganyan kabilis, 4 to 14 days, kaya na mag-construct na isang classroom, baka kung talagang pagbibigyan ng pansin Tapos, na sysadmin. isasama mo pa yung Memorandum of Understanding ng DepEd with LGUs na yung LGUs na bahalang mag-disburse, mag-monitor ng project, ng mga classrooms, malaking bagay yon, di ba? Meron lang mabilis na mag-monitor, magdi-disburse ng pera, magsisiguradong tama yung construction, at merong supply na lang na raw materials na darating para mabuo agad yung Hindi naisip ni classroom. Sarah yung fast build Hindi naisip niya ano yan. Bobo eh. Buti pa tong si First Lady Lisa Marcos, ha? Ito yung legend na abogada. Di ba? Nag-iisip. Nakakagawa ng proyekto na walang kinukuhang gastos o budget sa gobyerno. I-shoutout natin ang Next Gen Foundation. Okay. Next Gen Foundation, thank you ha, thank you. Maraming Oh. salamat. O, ito Hindi, ha. ito, dagdag Sige, ko lang. Dahil sinabi mo yung nakakagawa ng proyekto na walang budget. Katulad ng Pasig River Esplanade. yun na nga sasabihin ko eh. Napakagandang proyekto na ngayon pinapakinabangan na ng mga taga Metro Manila. No, napakaganda eh. No? 18 billion yun, Palerista. 18 billion yun? Wala kahit 5 galing sa Ikumpara pera mo sa Dolomite na ang laki-laki ng gastos na nilalako Yeah. dahil mabaho daw. Oo nga. Di ba? Kaya yung Esplanade, pag nagpunta ka ron, feeling mo nasa ano ka, ibang bansa, para nasa Portugal ka, feeling mo sa Salde ko ka ron. Macau. Oo, di ba? Ganun yung mga datingan eh. Oo, sabi ng mga DDS, fake news yan kasi yung mga poste-poste Mga ron. decorated Oo, ano. sabi nila, kinurakot daw dahil daw hindi raw bakal yun. Yung mga bobo talaga eh, no? Hindi kasi hindi nila naintindihan yun. Fiberglass po yun. Kasi ano lang yun, kumbaga ano na, reclaim yung part na yun Oo. eh. Yung may part kasi na, yung sidewalk, reclaimed yan. Kung itatayuan mo yan ng totoong column, Oo. napakabigat niyan. Hindi, Diba? yung tinutukoy nila yung mga poste ng ilaw. Oo nga, yung column na. Sabi nga nila raw, bakit daw hindi bakal? Fiberglass po yun. Bakit? Alam ko kasi, negosyo ko po yan. Ducks. Kaya fiberglass, mas magaang siya sa bakal Correct. at hindi At kinakalawang. matibay talaga. Oh, at mas mura kumpara dyan sa bakal.